So eto mga sangkay, meron pong bad news ngayon sa pamilya Duterte. Okay. So discuss lamang po natin ito ngayon kasi meron pong breaking news, no? Isang masamang balita na naman ang tumama sa mga Duterte, no? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangka, ito yung balita, no? Mayroong kasing update tayo. Tungkol po dito kay Duterte. Nakaraan mga sangkay, naghain po ng petisyon si Manscarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ito yung balita. Quezon City RTC ibinasura ang petisyon ni Manscarpio laban sa impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. Ayan, mga sangkay, mula po ito sa Quezon City Trial Court na petisyon sana laban po sa Kamara. No, napatigilin po ang anumang ginagawa nila mga sangkay. Pero ayun nga po, sumambulat sa atin ngayon ang masamang balita. Good news ito sa part ng mga taga-suporta ng administrasyon at mga taga-suporta sa mga congressman na gumigisa at tumutusta ngayon sa kaso ni VP Sara. Pero bad news naman po ito sa kampo ngayon ng pamilya Duterte at ng lahat ng mga DDS. Ayan, mga sangkay. Ibinasura daw po ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Second Gentleman Lawyer Manscarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa RTC ng Quezon City, hindi raw pwedeng manghimasok ang hudikatura sa pagganap ng Kamara sa constitutional impeachment powers nito. So malinaw mga sangkay, hindi po pwedeng makialam. Kasi mga sangkay, lumakas ang panawagan na yan kasi dahan-dahan pong binubuksan ang mga sinasabing mga bank accounts ng mga Duterte. At ang unang nakita nga po doon, mga sangkay, hindi daw po nag-match yung SALN ni VP Sara at kung magkano yung pera na nasa loob po ng kanilang bank account na umabot daw po ng 6.7 billion. Hindi pa raw po yun tapos. Yun pa raw po, mga sangkay, pauna pa lamang, mayroon pa raw po mga susunod na mga revelasyon patungkol sa mga bank accounts ng mga Duterte. Pero pinabuluanan din po yan, mga sangkay, ng kampo ni former President Duterte, ni Manscarpio. At ayon po doon sa kampo nila, nagkamali lamang daw po ng inilabas na numero ang Kamara, mga sangkay. Lalong-lalo na po yung pinanggagalingan po mismo nito, mga sangkay, sa mga bangko. Lalo-lalo na po yung AMLAC or AMLC. So, mali lamang daw po nang inilabas. Pero mga sangkay, parang ang hirap pong sawatain po yun o mga sangkay kontrahin kasi galing po mismo sa record ng mga bank accounts o mga bangko nila. So, ito mga sangkay, inilabas na sa inilabas na order ng RTC Branch 81 na may petsang May 6 or Mayo 6, iginiit ng korte na wala itong jurisdiksyon sa kapangyarihan ng Kamara de Representantes na magsagawa ng impeachment process alinsunod sa Constitution. Wala pong magagawa, sabi po ng korte, mga sangkay, wala po silang karapatan, which is totoo naman, mga sangkay, wala po talagang karapatan ang korte na manghimasok kasi nga po itong impeachment proceedings ay dito lamang po ito, sila lamang po talagang gagawa niyan, hindi po yung Supreme Court, hindi po yung anumang korte, mga sangkay, kundi itong House of Representatives at maging ang Senate lamang po ang gagawa niyan. Kasi sa Senado po talaga gagawin ang pinaka-trial niyan. Sila po yung magiging magiging mga judge.
Tinanggihan din ng korte ang kahilingan. Ito pa yung bad news sa kanila, no? Tinanggihan din ng korte ang kahilingan para sa writ of preliminary injunction laban kina Speaker Faustino D. The third, House Committee on Justice Chair at Batangas Representative Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Binigyan din ng korte ng nalihitimo ang kapangyarihan ng committee na mag-issue ng subpoena bilang bahagi ng kanilang mandato. O, ayan, mga sangkay. Malinaw. I'm sure magagalit dito yung mga DDS, pero pag korte ang nagsalita, wala na po tayong magagawa dyan eh. Diba? Mga sangkay? So, ewan ko, ano magiging plano nila dito? Sablay eh. The petition for prohibition is dismissed for lack of jurisdiction. The prayer for issuance of a writ of preliminary injunction is denied. Ayon sa dokumentong nilagdaan ni Presiding Judge Madonna Ichiviri. O, ayan mga sangkay, no? Malinaw na malinaw. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin yung reaksyon ng taong bayan. Eto, sabi po ni Jason Belda, let the evidence speak for itself. If they have nothing to hide, then they should welcome the impeachment proceedings to clear the VP and her husband and all accusations against them. Totoo naman yun mga sangkay, no? Kung wala talagang hinalaman, then let it be. Diba? Talagang mga sangkay, tingnan kung may ebidensya ba, kung may katotohanan ba. So, it's time para po malinis ang pangalan nila. Hindi po balilinis ang pangalan nila sa pamamagitan po ng pagtatago o pag-atras sa anumang hamon. Ito ay hamon sa kanila, mga sangkay, no? Wow, ang bilis ng galawan sa Korte ng Pinas. Patunay na gumagana ang judiciary sa bansa. Kaya bring Tatay Digong home. Sabi dito isang DDS. Sabi naman ni Nel, to satisfy your wish, mag-appeal ng pag-appeal na sa Court of Appeals up to Supreme Court habang di pa nag-uumpisa ang Senate impeachment hearing. Then some of the senators can delay the Senate hearing by invoking the new SC definition of forthwith by choosing longer, not shorter. Ginawa na po nila ito nung una, mga sangkay, di ba? Dinelay ng dinelay. Actually, ganun po talagang gagawin nila dyan. Ang mangyayari dyan, i-delay po yan ng mga senador na DDS. Magpa-file po yan ng petition sa Supreme Court. Sigurado yan. Mangyayari yan, mga sangkay. No? Alam nyo naman yan. Nangyayari na po yan noong 2025. So, hindi po imposible na mangyari yan ngayong 2026. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.